Kuya Mike nga pala, so welcome back sa YouTube channel natin. So in this video, pag-uusapan natin ang tungkol sa kung paano gumawa ng table of specification. So kung gusto mo malaman ang tungkol dyan, stay tuned dahil pagkatapos ng intro, pag-uusapan na natin yan. Siguro kaya ka napadpad sa video na to ay dahil nahihirapan ka or hindi mo maintindihan yung tinuturo ng college teacher or ng professor mo. Okay, so in this video, huwag kang mag-alala kasi pag-uusapan natin lahat ng basic about sa table of specification, kung paano computein yung items na dapat allotted sa isang objective. Okay? And also yung minuto kung ilan yung nilaan mo, yung equivalent nun dun sa item na ilalaan mo. Okay? So, table of specification, bago natin sagutin yung, o bago ko ipakita yung actual na table of specification sa inyo, yung TOS, okay, tawagin natin tong TOS, discuss muna natin ano nga ba ang ibig sabihin ng table of specification. So, dito sa meaning niya, meaning of TOS, kagaya ng sinabi ko kanina, TOS stands for Table of Specification. So, Table of Specification is a plan prepared by a classroom teacher as a basis for test construction, especially a periodic test. Okay, so dito, para daw yung TOS ay para sa basehan. Okay, basehan ng isang guro sa isang classroom kung siya ay magko-construct ng isang test paper. So, hindi lang po basta-basta ang pag-construct ng test paper, no? Kinakailangan po nito ng table of specification. Hindi yung kagaya ng ibang teacher na basta gawa na lang ng test, walang basehan, dahil busy sila ay wala ng quality yung mga test papers na ibinibigay nila sa mga estudyante. So, that is a big no-no. So, kailangan natin gumawa ng isang table of specification na basehan para maging quality yung test paper natin. Para nang sa ganun, ma-assess talaga natin yung mga bata sa kanilang mga natututunan sa school. Anyways, table of specification is a two-way chart which describes the topics to be covered by a test and the number of items or points which will be associated with each topic. So, ganun nga, ito ay representation or it portrays yung table. Kaya nga table of specification. So meron mamayang table at doon mo makikita sa table na yon kung paano nga ba i-distribute yung item. Okay, kasi hindi basta-basta, no? Depende sa objective. So, sa paggawa ng table of specification, kasi sa classroom, no, sinusukat natin yung knowledge, comprehension, at kung paano i-apply ng bata yung mga natututunan niya. And also yung analysis, synthesis, and evaluation. So yung K-Kaase, okay, Bloom's Taxonomy, yung K, C, A, S, at saka E. K-Kaase, para alam natin, para mabilis nating maunawaan. Okay, or para mabilis nating maalala. So ito yung mga, kumbaga, i-test natin sa mga estudyante natin. So una is knowledge. For example, remembering facts, terms, definitions, and concepts. Kapag ang test paper mo ay for remembering lang, of course, knowledge lang yung, kumbaga knowledge yung tinatest natin doon. Comprehension, understanding the meaning of material, explain, interpret, summarize, give examples, predict, and translate. Okay? Sa application naman, selecting a concept or skill and urging it to solve a problem, compute, solve, apply, modify, construct. So yun yung mga words na pwede nating gamitin, okay, sa paggawa ng questionnaires natin sa test paper natin if we are testing yung kung paano may apply ng mga bata, yung mga tinuturo natin inside the classroom. Next is the analysis, breaking material down into parts or into its parts and explaining the hierarchical relations. So dun sa pamamagitan nun, tinetest natin yung analysis or analyzation ng bata natin. Synthesis, producing something original after having broken the material down into its component parts. Okay? Evaluation, judgment. So
kapag sinabing evaluation, making judgment based upon a pre-established set of criteria. Direkta tayo ngayon sa table of specification. So, I have here a sample of table of specification. So, siguro kasi na hihirapan tayong gumawa nun at maaaring hindi natin na iintindihan yung tinuro sa atin ng ating professor or ng teacher natin regarding sa topic na to. Or ikaw man ay isang teacher na ngayon at hindi mo pa rin kabisado yung paggawa ng table of specification. So, ngayon, pag-aaralan natin to step by step. Okay, so dito sa table natin, kung makikita nyo, meron sa taas na A, B, C, D, E, F, and G. So, sa letter A, makikita nyo dyan yung base. Okay? In terms sa example natin, regarding dito sa example natin, makikita natin na merong day 1 hanggang day 5. Okay? And then letter B, column, meron tayong instructional objectives na yun yung objectives mo from day 1 to day 5. Okay? 1 to 12 yung objective dito sa ating sample table of specification. Letter C, we have time spent on topic. Per minute yung pinag-uusapan dito. So kung makikita nyo dito, given na yan, sa inyo na yan, kung gaano katagal ninyo tinuruan yung mga estudyante nyo. So regarding dito, yung objective 1, meron siyang allotted time na 15 minutes. Objective 2, 15 minutes. Objective 3, 10 minutes, and so forth. Hanggang nagkaroon siya ng for the whole week, meron siyang 150 minutes na naalat dyan sa 12 objectives na yan. And then, sa letter D, ito yung percentage of class time on topic. So, kailangan natin kunin mamaya yung percentage ng mga allotted time for topic kasi nga, doon natin i-determine kung ilang item yung kailangan natin na nasa letter E, column. Number of test items. Okay? So, sa number of test items, ihahango natin yan mamaya sa percentage ng time on the topic na kinuha din natin sa time spent on the topic per minute. Okay? So, mamaya maintindihan natin yan. Then, lastly, yung two columns natin, F and G. So, kanina, di ba, napag-usapan natin yung Bloom's Taxonomy, which is yung K kaase, yung knowledge, comprehension, yung analysis, application, synthesis, and evaluation. So, yung unang dalawa, yung K at saka C, or knowledge and comprehension, it falls sa low-level thinking skill, okay? Or low-order thinking skills. And yung the rest na apat, from analysis to evaluation, it falls down to higher level na nasa column G natin dito. So, kasi mamaya, pagka nakuha na natin yung number of test item sa bawat objective, okay? So, malaman natin kung saan sila ilalagay, okay, based dun sa objective natin. So, let's try kung paano to nag-come up, okay? Kung paano siya nag-come up sa yung A, okay naman, alam nyo na yan, yung base lang yan. Then letter B, yan yung mga objectives nyo. Makikita nyo yan sa mga lesson plan nyo or daily lesson log nyo. And then, letter C, yung time spent on topic per minute. So, ito yung mga per minute, dapat i-monitor mo kung ilang minuto ba ang naigugol mo sa bawat objective mo. So, given dapat yan. Dahil, kukunin natin yung mga wala dapat dito is yung letter D, letter E. Okay? Yun yung mga kukunin natin using calculator. Paano ba sila nag-come up, yung gumawa dito sa table na to, paano sila nag-come up sa 10%, 6.7%, etc. Paano nila na-fill upan yung letter D column and letter E column. So, pag-uusapan natin yan ngayon. So, sa time spent, kailangan mo lang kunin yung given na per minute. Na, for example, dito sa number 1, objective 15. Tapos, ito total mo kasi yan lahat. Pinakang total niya is 150 minutes sa buong isang linggo. Okay? So, ngayon, yung time allotted mo sa objective 1 mo is 15 minutes. I-divide mo ngayon siya sa 150. Kaya nakuha yung percent of class time on topic
sa objective 1 is 10%. So, paano ba yun? Nakuha yung 10%. So, i-calculate natin using the calculator. Okay, so dito sa calculator natin, pindutin mo yung 15. Yan yung time spent on topic. Okay, then divide mo sa 150, which is total ng buong linggo na gamit mong oras or minuto doon sa 12 objectives mo. Divided by 150. So, is equal to 0.1. Ngayon, i-times mo siya sa 100. Okay? Times 100. Bakit 100 yung pag ita-times mo yung sagot doon? So, ganun talaga. Yung minute allotted for one objective divided by doon sa total minute na na-spend doon sa buong linggo na objectives mo, and then times 100 automatic. So, kaya siya nakuha na 10%. So, nakalagay ngayon dyan 10%. So, ganun lang siya mag-compute. So, tuloy-tuloy lang. So, kagaya dito sa objective 2, pareho lang dahil nga, pareho lang din naman yung formula, yung process. Okay, next, subukan natin yung pangatlo na objective. So, dito, 10 yung nakalagay na minuto na nagamit mo sa objective na yan. Divided by sa 150 pa rin. Same process lang guys ha. Is equal to 0.06 times 100. So ang lalabas ay 6.6666 infinity. Kaya nga dito nakalagay 6.7%. Paano yan Kuya Mike? 6.7%. Nag-round off po siya. Kasi hindi naman kakasya yung infinity na puro 6 dyan sa box na yan. Kaya kailangan mo na siyang i-round off. So alam niyo naman yung rules ng pag-round off. Okay, so ganun na makukuha yung percent of class time on topic. So gawin mo yan, mano-mano, isa-isa sa bawat objective. Okay? And then next is yung number of test items. So paano nga ba i-allot? Ngayon na nakuha mo na yung percentage, alam mo na kung ilang item per objective yung ilalagay mo. So paano ba yun kinuha? Kasi nakalagay sa number of test item sa objective number 1 is 1.00. Sabihin, isang item sa objective na yon. Sa number 2 naman is 1 item din. Number 3 is 0.67. May 1 item din dyan. Sa number 4 is 1.33. Paano ba sila nag-come up dyan? So let's use again our calculator. So dito, makikita nyo 10% yung percentage of time on topic sa objective number 1. So type mo lang yan, 10% divided by ulit sa total percentage. Okay, so 100% lang naman din yun. Makikita nyo dyan sa baba, 100% din lang naman yan. Kaya i-divide nyo sa 100%. Yan. So 10% divided by 100% is equal to 0.1. Yung lumabas, 0.1. Times mo ngayon sa 10. Okay, dahil yun yung number of test items. Yun yung total ng number of test items sa baba. Okay. So pag pindot mo yan, 1 ang lalabas. So ibig sabihin, sa objective number 1, yun yung ia-allot mo na item. Yun yung tanong na gagawin mo, isa lang para dun sa item na yun. So, ganun lang din ang pag-compute mo sa lahat. Okay, so number 2, 1 point lang din. So, number 3, 0.67. So, i-round off mo siya. Kaya, isang tanong din doon. 4 naman is 1.33. Same process. I-round off lang. Kaya, merong isang tanong. Kaya, meron ding isang tanong na gagawin para doon. So, paano yun, Kuya Mike? Yung number 7 is ang sagot ay 0.33 yung allotted. So, i-round up mo yun, 0 yun. So, ibig sabihin, wala kang gagawing test item doon. Kaya nga nakaguhit dyan, nakablanko yung ilalagay mong question dyan. Okay, blanko yung number 7 at saka blanko yung number 10 dahil nga mababa yung percentage nila. Hindi kagaya nung iba. Okay, kasi 12 objectives yan at 10 items lang to. So, specifically, tig-isa lang dapat yung item. Kaya nga kulang yung test item natin. So, yung dalawa na wala,
okay lang yun dahil yun naman yung lumabas sa table of specification natin. So ang i-focus mo lang ay yung kung ano yung mga lumabas. Okay, ngayon yung column F at saka column G tayo. Dun sa column F, ito yung mga lower levels, knowledge, recall, identification, comprehension. Letter G, higher levels naman is application, analysis, evaluation, and synthesis. Ngayon, after mong makuha yung mga percentage and number of item, mag-item distribution ka ngayon. Saan mo ilalagay yung objective number 1 na 1 item? Okay? So, nakalagay sa objective number 1 is identify the various groups who settled the Middle Atlantic colonies. So, saan ito magpo-fall? Doon sa lower level. Bakit? Kasi i-recall mo lang naman kung ano yung nangyari. Okay? Kung ano yung kinukuha. Kaya identify. So, multiple choice yung test na ginawa nung teacher na gumawa ng table of specification na ito. So, 2, summarize. It falls sa lower level. 3, lower level. Sa 4 naman, evaluate kasi yung nakalagay dyan, evaluate the impact of the Great Awakening sermons on English colonies. Nag-fall ngayon siya sa higher level kasi nga, evaluate. Okay? So, higher level application. So, and so on, and so forth. So, ganyan ang gumawa ng table of specification. So, sana naunawaan nyo, kahit medyo maliit yung mga letters, sana i-zoom nyo lang ninyo, i-post nyo, and then sana nakapalo kayo kung paano gumawa ng table of specifications. So guys, I hope na natutunan natin kung paano gumawa ng table of specification. Kasi maaaring katanungan na ninyo yan simula pa nung kayo ay mga college students or ngayon, nakasulukuyan na nag-aaral kayo. So, maraming salamat sa pagsuporta muli sa ating YouTube channel. So, ako nga pala si Kuya Mike. Nag-upload ako ng YouTube videos tuwing Tuesday and Friday. At kung ayaw mo ma-miss yung mga videos ko na i-upload ko those days, click mo na yung subscribe button. And also yung notification bell para may update kita sa mga susunod na videos ko kagaya nito. At kung nagustuhan mo yung video, paki-like naman and paki-share naman sa mga kakilala mo. So once again, this is Kuya Mike. Peace out.